Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa panggabi natin na online service. Ito po yung lingkod Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Naranasan niyo na bang pumili ng masasabi natin na sasandalan mo o pupuntahan mo in case ng emergency? Naranasan niyo na ba na may pinili ka na tao o kung sino man o bagay na nung pinili mo, hindi mo kalain, mapagsak pala. Naalala ko tuloy, nung panahon ng matagal na, merong isang bangko, sinabi niya, piliin daw yung bangko yun kasi para kang nakasandal sa pader. Kaso, nabuwag yung pader, nagsara yung bangkong yun. Ang daming mga tao, mga depositor ang nalugi dahil biglang nagsara yung bangko yun. Hinahabol nila, kaya paano mga habulin, excuse me, kaya paano mga habol yun ng declare na nalugi na. Kaya pag-uusapan po natin sa gabing ito ay tungkol sa pagpili natin sa pwede nating sandalan para tayo ay magkaroon ng matatag at maayos na pamumuhay. Tayo pumikit, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat. Dahil sa gabing ito, ikaw ang maghapon na gumawa, kumilos sa amin, iningatan, ginabayan niyo po kami. At sa gabing ito, pinili namin na mag-aral, makinig ng iyong salita. Dahil pinili namin, Panginoon, ang iyong salita, dahil naniniwala kami na ito ang aming pag-asa, ito ang aming kalakasan. Kaya sa gabing ito, umaasa po kami na ikaw ang magbibigay sa amin ng sapat na karunungan at pagkaunawa para makita namin ang kahalagahan dahil pinili ka po namin. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po rito sa awit 91:9, sapagkat si Yahweh ang inyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Kapag pinili natin si Lord, pinagkatiwala natin ang ating sa buhay, ang buhay kay Lord, ito yung mararanasan natin. Ito yung napakaganda. Letter A, hindi ka mapapahamak. Awit 91:10, di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Alam niyo palagi kong sinasabi ito eh. Kapag tayo po pinili natin na maglingkod kay Lord, may domino effect ito. Anong domino effect nito? Pati yung mga mahal natin sa buhay, pati yung mga masasabi natin na mga kaibigan natin sa paligid natin, makakasama sa blessing na ibibigay ng Lord. Ganito kasimple. Kapag ako mismo po, nagkaroon ng maganda at maayos na buhay, naging masagana sa lahat ng buhay, masagana sa lahat ng bagay, for sure, pati yung aking mga anak, God willing, pati yung aking mga apo, makakaranas ng tunay na pag-iingat mula sa Panginoon. Hindi ba napakasarap po yan? At ito'y nangyayari kapag pinili mo si Lord. Pinili mo si Lord. Sabi dito sa Kawikaan 12:21, ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Well, merong malaking differences ng nabubuhay para kay Lord at siya hindi nabubuhay kay Lord. Ang sabi rito, ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Gusto mo bang maging maligalig ang buhay mo? O gusto mong magkaroon ka ng malayo ka sa lahat ng klase ng ligalig? No? Hindi tayo makakaranas ng kasawiang palad kapag pinili natin si Lord. Pangalawa, na pwedeng gawin ng Diyos sa atin, kapag pinili natin siyang paglingkuran, magtiwala sa Kanya, letter B, pababantayan tayo sa mga anghel. Na-imagine nyo na mo ba? No? Na-imagine nyo? Marami tayong kumisa napapanood sa TV. No? Hindi ko lang alam kung gaano po ka-authentic itong mga to. Pero, base dito sa Bible, pababantayan tayo ng mga Lord sa Kanya mga anghel kapag pinili natin na magtiwala at maglingkod sa Kanya. Awit 91:11-12, sa Kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak ang ingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay alalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan.
lahat ng security para sa ating buhay, gagawin natin. Even para sa family natin. Meron po akong isang pelikulang napanood, yung film na Face Off. Ewan ko lang kung napanood yun kay John Travolta yun, tsaka kay Nicolas Cage. No? Sa film na yun, binigyan ng isang tatay ang kanyang anak ng balisong. Para daw sa kanyang security. In case na merong manloko sa kanya, in case na merong gumawa sa kanyang di maganda, saksakin daw. No, napakagandang turo, no? Ang gandang turo. No? Mga kabataan, pag may nahuli ka may balisong, no? Balisong ay mga kabataan, ha? Bakit daw? For security reason daw. Para hindi raw siya magalaw o hindi siya makursanadahan, mayroon siyang protection para sa kanyang sarili. Driver ng jeep. Bakit mayroon dalang tubo? No? Bakit may dalang tubo? Again, sabi nila, pangsukat daw ng gasolina nila. Pero sa totoo lang, ilang beses na ako nakakita ng driver na paaway, ang unang-unang inuhugot, tubo. Bakit? Pang-protection niya. No, in case daw ng emergency. Kasi lalo sa panahon natin ngayon, medyo delikado. No? Pero, as believers, sabi rito, pwede para tayong pabantayan ng Lord sa kanyang mga anghel. Pwede niyang itagubilin, itong anak ko, para sa akin po. Ito si Brother Romy, maglalakad dito. Yung anghel, uutusan para bantayan, para walang gagalaw. Pwede palang gawin ng Lord yun. Base po dito sa binasa natin sa awit 91:11-12. Kaya pala, ewan ko lang po, no, kayo, ako ilang beses po kung nakapakinig ng gano'n, may isang nananalangin, which, pwede natin gayahin. Ang sabi niya, Lord, utusan niyo po ang inyong mga anghel para babantayan itong mga taong ito. Dahil pwede naman Pwede naman gawin ng ating Panginoon. Ito nga lang ay nangyayari doon sa pinili na maglingkod at magtiwala kay Lord. Kaya pala sabi sa Hebreo 1:14, ano ang mga anghel? Kung ganun, sila yung mga espiritong maglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. So again, inulit, yung anghel pala, ginagamit sila ng Lord para tumulong para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Una, hindi mapapahamak pag pinili natin si Lord. Pangalawa, pababantayan tayo sa mga anghel. At ang pangatlo, ito gustong-gusto ko po, sasamahan tayo mismo ni Lord mismo. Kaya sabi niya sa awit 91:14-16, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Tapat ko ba? Kasama ka rito. At ingatan ko ang sino mang ako ay kikilanlin. Kinikilala mo ba si Lord? Kasama ka rito. Verse 15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Again, pakikinggan. Di ba? Pakikinggan tayo. Bakit? Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. So, ibig sabihin, hindi nakakatakot ang paglakad natin sa mundong ito. Bakit? Sasamahan tayo ng ating Panginoon. Naalala ko tuloy yung Israel. Kung nanglakbay sila sa desierto, kung nanood po kayo ng Ten Commandments. Di ba? Sa gabi, anong ginagawa ng Lord? Parang binibigyan sila ng malaking payong para dahil sa sobrang init sa desierto, hindi sila protektado sila. At ang maganda nito, sinasamahan sila ng Lord sa kanilang journey. At sa gabi naman, siyempre wala ng araw, meron namang pillar of fire habang sila ay nandun kung saan sila pupunta. Bakit? Kasi doon sa desierto, maraming klase ng hayop. Maraming mga wild animals na pwede silang dapain. Pero dahil sa protection at pagsama ng Lord, walang makalapit sa kanila. Ano pa? Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. So, ibig sabihin, itataas ng Lord yung mga talagang pinili na maglingkod sa Kanya. Hindi po pwede na hindi maitaas ng Lord yung mga nagtitiwala, yung mga pinili na magtiwala at maglingkod kay Lord. Verse 16, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. Siguro lahat naman tayo gusto natin ito. Gagantimpalaan daw tayo ng mahabang
buhay at nakakatiyak na tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Ang ating kaligtasan po, hindi lang dito, hanggang sa kabilang buhay, meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, kung meron po tayong dapat piliin na po natin na magtiwala at sumunod kay Lord. Kaya pala sinabi dito sa John 3:16, sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. So kapag pinili natin na sumampalataya kay Lord, hindi tayo mapapahamak. Base rito, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siguro lahat naman tayo gusto natin ng everlasting life. 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kapatid, sa mga oras ito, hindi isang aksidente na nabuksan mo, nakapanood ka, napakinggan mo ang mga salita ng Diyos. Nangangamba ka ba? Natatakot ka ba? Hindi mo alam kung ano yung magiging future mo sa journey na ito. Pero isang napakaganda yung pangako ng Diyos, kapag tayo sumampalataya sa Kanya, hindi tayo mapapahamak, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan natin, tanggapin natin ang ating Panginoon, ating tagapagligtas, at tayo sumampalataya at makakamtam natin ang katiyakan ng buhay na walang hanggan at ang Kanyang pag-iingat. Gusto mo ba ito, kapatid? Ito isang napakagandang pribilehiyo na ibinibigay ng Diyos. Ang kailangan natin, totoong magtiwala at manalig tayo sa Kanya. Kung itong ninanais mo, anyayahan kita sumunod ka sa aking panalangin na aking gagawin. Gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso. Gawin mo ito ng may buong pagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi dito nakasalalay ang katiyakan mo ng buhay na walang hanggan at magkakaroon ka ng maayos at magandang klase ng buhay. Tayo pumikit, tayo manalangin. Kapatid, sa mga oras ito, magtiwala ka ng ating Panginoon ay gustong-gustong ibigay ang the best para sa atin. Kaya anyayahan kita, sumunod ka sa panalangin na aking gagawin at gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso. Ang kinin mo panalangin ito na iyong panalangin. Panginoong Sus, naririto po ako. Isang taong makasalanan, isang taong nangangailangan po ng inyong kalinga at ang inyong pagmamahal. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkukulang at sa lahat ng aking pagkakamali. Ako po ay nananalig at sumasampalataya at pinili ko na magtiwala, sumamba at mag-serve para po sa inyo. Ikaw na po ang magpatakbo ng aking buhay at ikaw po ang pipiliin ko bilang Diyos at Panginoon ng aking buhay. Kapatid, kung ginawa mo itong mga bagay na ito, kagaya ng binasa natin kanina, ang ating mga panalangin ay pakikinggan ng Diyos. Kaya sa mga oras ito, kung meron kang prayer request, ito yung pagkakataon na pwede tayong lumapit kay Lord. Physically, meron kang karamdaman, ito yung pagkakataon. Hilingin mo sa ating Panginoon ang kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya, Lord, nakikita niyo po ang aking physical na karamdaman. Ikaw po, Panginoon, ang magpatakbo, mag-ayos ng aking buhay. Bigyan niyo po ako ng kagalingan, Lord. Dahil ikaw po ang aking dakilang manggagamot. Yes, Lord. Magtiwala ka, kapatid, ibibigay ng Lord. At ako po ay naniniwala, Panginoon, na kaya mong gawin ito gaya ng iyong pangako. Emotionally,
meron kang problema, maaring meron kang tao na hindi nakasundo, ayaw ng Lord nang merong ganun. Gusto ng Lord lahat ng tao ay makimagkaroon tayo ng peace. Dahil si Lord mismo, kaya niya magpatawad at sinabi niya, patawarin natin lahat na nagkamali, nagkulang sa atin. Hilingin natin, Lord, kayo po ang mag-ayos ng aking relationship sa aking asawa, sa aking magulang, sa aking anak, sa aking kapatid, kasama sa bahay, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, kasama sa pamayanan na aking ginagalawan. Ikaw po, Panginoon, magpalit ng aking puso na matuto kong magpatawad at matuto rin po akong humingi ng tawad. Gayun na rin, Panginoon, lumalapit po ako sa iyo. Mahihirapan po ako sumunod sa bawat sinasabi ng inyong salita. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na makalaya ako sa lahat ng gawa ng kalaban na nagiging hadlang para totally makasunod po ako sa iyo. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Makalaya ako sa idolatry, sa lahat ng klase ng bisyo na pinapilit na pinapatikim sa akin ng kalaban para sirain yung aking physical na katawan. Tulungan niyo po ako makalaya ako dito, Panginoon. Hindi ko po kaya. Asali ko lakas. Financially, ikaw mismo, Lord, ang nagsabi na ikaw ang pinagkakatiwalaan at hindi mo hahayaan na ang iyong anak ay maghirap. Turuan niyo po ako na matuto kong gamitin yung mga resources na pinagkaloob mo sa akin ng maayos. Tulungan niyo rin, Panginoon, ako bilang isang tao na kailangan ng karunungan at kaalaman na matuto na gamitin ang lahat ng mga pagpapala na galing sa inyo sa tamang paraan. Lord, tulungan po ang aking mga kapatid na walang pinagkakitaan sa mga panahong ito. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng knowledge at wisdom sa paghahanap ng trabaho. Bigyan niyo po ng kalakasang pisikal para makapagtrabaho po ng maayos. Maayos na kaalaman para maging maganda po ang takbo ng buhay sa pagtatrabaho. Ngayon na rin, Panginoon, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anniversary. Salamat po sa extension na pagsasama ng mag-asawa, extension ng buhay na pinagkaloob po ninyo. Pagpalain po niyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan na magkaisa, magkaunawaan po sila para maging maayos mong takbo ng aming bansa. Pagpalain po, Panginoon, ang mga sundalo, mga kapulisan na siyang ginagamit mo, nagpapa-implement po ng mga batas. At salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na marami ka pang gustong ituro, ipaalam sa amin. Salamat po sa pribileyo na binibigay mo po kami ng pangunawa pagkaintindi sa inyong salita. Lord, pagpalain mo po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Muli, Panginoon, sa gabing ito, kami nagpupuri, nagpapasalamat dahil sa iyong mga salita na pinagkaloob po sa amin at nagbigay sa amin po, Lord, ng encourage para lalong sumunod at magtiwala at piliin namin na totoo mamuhay para po sa inyo. Lahat ng ito, inaangkin namin at gagawin mo ang lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen.